ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumili kung saan ka liligaya, lalo na kung may isang masasaktan. Pero sa bawat desisyon ay may kapalit na aral na magtuturo sa atin kung paano maging totoo sa sarili. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo ba ang taong mahal ka o ang taong mas nakakaunawa sa iyo? Dear Papa Dudut, may mga pagkakataon na sinusubok ng tadhana yung relasyon na meron tayo. May biglang darating sa buhay natin na magpapagulo ng isipan at nararamdaman natin. At magpaparealize kung totoo bang masaya pa tayo sa buhay na meron tayo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay na kagaya ko ay palaging bukas ang radyo sa ganitong oras para makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika. 27 years old at nagtatrabaho sa isang lending company. Sumulat ako hindi lamang para magkwento kung hindi ay para humingi na rin po ng payo. At umaasa ako, Papa Dudut, na matutulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung anuman ang pinagdadaanan ko. Papa Dudut, nagkakilala kami ng boyfriend kong si Aldrin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Naging close kami hanggang sa maging kami na nga pong dalawa. Nagpatuloy ang relasyon namin kahit na magkaibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Makalipas nga ang 2 taon ay nag-decide na kaming magsama sa iisang bubong. Nakauwi ka na pala. Oo. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin dito sa apartment. Teka, bago tong sofa set dito sa sala. Ay, teka lang ha. Maglalabas ako ng juice at empanada. Sige lang, Han. Makaupo na nga muna dito sa sofa. Uy, lambot naman ito. Parang sarap matulog dito. Hindi ko binili yung sofa na yan para iwanan mo kung mag-isang natutulog sa kama natin sa kwarto, no? Joke lang naman yon. Siyempre, mas gusto pa rin kitang katabi sa kwarto, no? Ay, eto na nga pala yung juice at chicken empanada na merienda mo. Uy, thank you, Han. Sakto kasi nagugutom na rin ako, eh. Sarap nitong empanada. Saan mo nabili to, Han? Anong saan ko binili? Ako ang gumawa ng empanada na yan, no? Pwede nga. Aba, ayaw mo pa talagang maniwala, ah. Baka gusto mong silipin yung kusina para makita mo ang mga kalat ko dun. Dahil sa paggawa ko ng mga empanada na yan. Ito namang hani ko, hindi ka mabiro. Alam ko namang ikaw lang ang makakagawa ng ganito kasarap na empanada sa buong mundo, eh. Oo, ha? Ay, buti, hindi ka masyadong ginabi ng uwi ngayon, Han. Oo, di na muna ako nag-overtime. Medyo traffic nga lang kanina pero mas maaga ako nakauwi ngayon kumpara kahapon, no? Bakit pala bigla mong naisip bumili ng bagong sofa para dito sa sala natin? Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa opisina. Sakto na nakita kong nakasale tong sofa. Tapos mukha pang sobrang komportable na upuan tsaka higaan. Kaya binili ko na. Ano, nagustuhan mo ba? Ba, oo naman. Surprise ko yan para sa'yo. Kasi sinurprise mo ako sa oven na binili mo para sa akin nung nakaraang buwan. Di ba naman kailangan na suklian yung mga binibigay ko para sa'yo? Alam ko naman yun. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bagong sofa dito sa sala natin. Tsaka karamihan kasi sa mga gamit natin dito sa apartment, ikaw ang bumili eh. Ano naman kung ako ang gumastos o bumili sa mga yon?
Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Lahat ng bibilin kong gamit, gamit mo na rin. Kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. Mag-asawa na nga tayo halos sa mga mata ng ibang tao eh. Kasal na lang talaga ang kulang sa ating dalawa. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko eh. Tinatawanan mo pa ako. Kahit hindi mo itanong yan, alam mo naman na kung ano ang sagot. Nag-iipon lang ako ng konti at pagkatapos, pakakasalan na kitahan. At magiging totoong mag-asawa na tayo sa mga mata ng ibang tao, ng batas at ng Diyos. Papadudot, masasabi ko na responsableng tao si Aldrin. Totoo nga yung sinasabi nila na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At nangyari yon sa aming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa bagay na yon. Kasi noong mga panahon na yon ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan lang. Mula sa mga gawaing bahay na mas masipag pa siya kesa sa akin, hanggang sa mga gastusin na madalas na nanggagaling sa bulsa niya. Hindi naman nagkakalayo ang sweldo naming dalawa, pero mas gusto niya na siya ang gumagastos para sa apartment namin. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang ma-promote si Aldrin sa trabaho niya. Naging mainitin ang ulo niya dahil sa trabaho na madalas niyang nadadala sa apartment. Naging dahilan yon ng madalas naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa puntong nagdesisyon muna akong umalis ng apartment at nakituloy sa bahay ng isang kaibigan ko para magpalamig ng ulo, Papa Dudut. Alak pa, Mika! Ito pa, oh! Teka, Jenny, awat muna. Ang dami ko na yatang nainom eh. Eh, ano naman kung maparami ka ng inom ngayong gabi? Alam mo namang mabilis akong malasing, di ba? Ayun na nga ang maganda, Mika. Kapag nalasing ka, makakalimutan mo na yung Aldrin na yun. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman siya gustong kalimutan eh. Kung hindi, eh bakit bigla kang nagyaya na gumimik at magpakalunod tayo sa alak ngayong gabi? Eh, gusto ko lang nakalimutan yung stress sa relasyon naming dalawa. Pero, hindi naman ibig sabihin na gusto ko na siyang kalimutan o kung ano pa man. Nagpapalamig lang ako ng ulo para hindi kami parehas sumabog ni Aldrin kapag nagkita at nag-usap ulit kami. Ganun na din yun. Sinasabi ko sa'yo, sa hiwalayan din matutuloy ang relasyon yung dalawa. Bakit parang minamanifest mo na maghihiwalay kami ni Aldrin? Hindi sa ganun, Mika. Nakikita ko lang talaga na hindi na kayo magkakaayos pang dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung madalas mong ikwento noon na medyo nawawalan ka na ng gana sa relasyon niyo. Nabisi kasi siya masyado sa trabaho niya, tsaka nawala na halos ng oras para sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kaklingi na tao, di ba? At gusto ko na palaging may oras sa akin yung boyfriend ko. Magkasama nga kami sa bahay pero halos hindi ko na siya nararamdaman. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Eh, kung may problema ka na pala sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na at nagsasama na kami sa iisang bahay. Tsaka wala pa naman talaga yan sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo. Kaya umalis muna ako sa apartment namin. Para kapag nag-usap na ulit kami ni Aldrin, mas maayos na tsaka wala nang sigawan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero Mika, alam mo, may napansin ako. Ano naman yun? You know, yung pogi dun sa kabilang table. Kanina patingin ang tingin sa'yo. Ha? Baka naman hindi ako yung tinitingnan niya. Naku, sure ako, 100%. Malapit ka na nga matunaw sa kakatitig niya sa'yo. Masyado ka lang malisyosa kaya kung ano-anong napapansin mo. Alam mo, mabuti pa... Mika! O ano? Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang tumitili halos dyan. Papalapit na si Pogi dito sa table natin! Hi girls. Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table sa inyo? Don't worry, harmless ako. Kahit hindi ka pa harmless, welcome ka dito sa table namin. Jenny! Charot lang!
I'm Jenny nga pala. And you are? Justin. Nice meeting you, Justin. Nice meeting you din, Jenny. What about you, miss? Okay lang ba na malaman ko rin ang pangalan mo? Mika. It's Mika. Nice meeting you, Mika. Kuha lang ako ng drinks, ha? Maiwan ko muna kayo. Jenny! Okay lang yan, Mika. Harmless naman daw tong si Justin, kaya siya na munang bahala sa'yo. Diba, Justin? Oo, ako na munang bahala sa kanya. Maingat naman ako pagdating sa babae kaya wala kang dapat na alalahanin sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina ay maayos naman na karelasyon si Aldrin. Wala akong marereklamo sa kanya dahil ginagawa niyang lahat para sa akin at sa relasyon namin. Palagi siyang naglalaan ng oras para kahit makapag-date kami. Isang beses sa isang linggo ay magagawa niya. Ang sabi niya pa nga noon ay hindi porke magkasama na kami sa bahay ay hindi na kami gagawa ng ibang magandang memories sa labas. May pagka-outgoing na tao pa naman siya at siya palagi ang nagyayaya na puntahan namin ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahang pareho. Nagsimula lang talaga ang pagbabago niya nang ma-promote siya sa trabaho. Hindi na kami masyadong lumalabas para mag-date. Late din siyang umuuwi ng apartment dahil sa mga overtime niya at madalas na mainit ang ulo niya kapag magkasama kaming dalawa. Dinadala niya rin kasi hanggang sa apartment ang mga trabaho niya. Buti sana kung trabaho lang, pero pati yung stress, nadadala niya. Papadudot yon ang naging dahilan para magsimulang tumabang ang relasyon naming dalawa. Bagay na kinakalungkot ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, madali talaga akong malasing. Pero hindi ako mabilis maging komportable sa isang tao. Pero nang gabi na nakilala ko si Justin ay parang may kakaiba sa kanya. Na dahilan para maging magaan ang loob ko habang magkausap kaming dalawa. Kaya hindi ko napansin na napaparami na talaga ang inom ko ng alak noon. Siguro kasi ng mga oras na yon ay nagsimula nang lumabas yung stress sa relasyon namin ni Aldrin na naipon noon sa dibdib ko. Hindi ko nga napansin na umiiyak na pala ako habang nagkukwento kay Justin. Basta naramdaman ko na lamang na parang lumulutang ako pero gumagaan naman ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag nailalabas mo na yung nararamdaman mong bigat at sama ng loob. Kahit papaano, Papa Dudut, ay nakakahinga ka na ng maluwag. Pagkatapos noon, naalala ko na niyaya ko pa siyang sumayaw si Justin. Kasi gusto ko talagang i-enjoy ang mga oras na yon. Yung mga oras na alam kong para sa sarili ko, Papa Dudut. Grabe. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano bang ginawa ko kagabi at ganito kasakit ng ulo ko? Teka, nasan ako? Bakit wala akong damit at kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan ang cellphone ko? Oh, mabuti naman at gising ka na, Mika. Ikaw? Anong nangyari kagabi? Wala kang naaalala sa nangyari kagabi? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Nasaan ba ako? Nandito ka sa kondo ko. Kondo mo? Bakit mo ako dinala rito? Mika, relax. Mabuti pa kumain ka muna. Eto, may dala akong tray ng pagkain, kape at gamot para sa'yo. Sigurado kasi ako na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako dinala dito at anong ginawa mo sa akin? Ha? Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain dito sa lamesa, ha? Okay.
Bago mo ako pag-isipan ng masama, gusto ko lang sabihin sa'yo na kusa kang sumama sa akin dito. Ako? Kusang sumama sa'yo dito sa kondo mo? Oo, kahit tawagan mo pa yung kaibigan mong si Jenny. Nagaya na nga siyang umuwi kayo kagabi, kaya lang ang sabi mo, gusto mo pang uminom ng alak kasama ko. Sinabi ko yun. Oo, kaya inihabilin ka na lang niya sa akin. Pagkatapos, nung sobrang lasing ka na talaga at halos hindi ka na makatayo, hiningi ko na sa'yo ang address mo para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nandito ako ngayon sa kondo mo? Kasi ang sabi mo, ayaw mong umuwi sa bahay ng kaibigan mo. At ayaw mo rin naman na ihatid kita sa apartment yun ng boyfriend mo. Tapos tinanong kita kung saan mo gustong magpahinga. Ang sabi mo, dalhin na lang kita sa place ko. Kaya dinala mo ako dito para masamantala mo ang kalasingan ko, ha? Mika, ikaw ang unang humalik sa akin pagpasok pa lang natin ng kondo ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka saglit dito sa place ko hanggang sa maging okay ka na. Kaya lang, naging mapusok ka, Mika. Hinalikan mo ako at pagkatapos, sinimulan mo na. Alam mo, tama na. Ayoko nang marinig yung tungkol sa mga yan. Kailangan ko na rin umalis. Nasaan ba yung mga gamit ko? Nandito sa may upuan. Inayos at tinupi ko na nga kasi kung saan-saan mo na lang hinagis yung mga yan kagabi. Justin, pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis na ako? Kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ayos lang. Iwan muna kita dito para makapag-ayos ka na ng sarili mo. Pero inumin mo na rin yung gamot na nandyan sa tray para mawala ka agad yung sakit ng ulo mo, ha? Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko ng gabi na yon. Ang gusto ko lang naman ay magwalwal saglit, magpakalunod sa alak at makalimot sa stress sa relasyon namin ni Aldrin. Pero wala sa plano ko ang makipagkilala at mas lalong makipag one night sa ibang lalaki. Kaya naman sobrang gulong-gulo talaga ng isipan ko ng mga oras na yon. Nang makaalis ako ng kondo ni Justin ay tinawagan ko kaagad si Jenny at kinumpirman niya na totoo ang mga sinabi ni Justin. Ilang beses daw akong niyaya ni Jenny na umuwi na kami pero ayaw ko pa daw. Kaya iniwan na niya ako kay Justin. Doon ko rin nagsimulang maalala ang ilan sa mga parte ng kwento ni Justin. Na ako talaga ang humalik sa kanya at naging mapusok ng gabi na yon. Isang linggo pa ang lumipas ay nag-decide na akong umuwi ng apartment namin ni Aldrin. Nag-usap po kami ng masinsinan at ng araw na yon ay nagkaayos din kaming dalawa. Papa Dudut. Oh, Han! Ang aga mo namang nakauwi. Nauna ka pa sa akin ngayon dito sa apartment. Natapos ko kasi ng maaga ang trabaho ko kanina eh. Adobo ba yung naaamoy ko? Oh, niluto ko yung paborito mong chicken pork adobo. Ay, wow! Talaga? Namiss ko yan, ha? Sakto nga ang uwi mo kasi kakatapos ko lang ding magluto eh. Upo ka na dito para makakain na tayo. Sige. Ito na ang paborito mong chicken pork adobo. Yun, oh. Paglalagay na kita sa plato mo ah. Sige. Yan. Tikman mo na, Han. Sige, Han. The best pa rin talaga yung luto mo. Sira na naman ang diet ko ngayong gabi. Di ba naman kailangan mag-diet kasi sobrang sexy mo pa rin sa paningin ko. Bolero ka talaga kahit kailan. Kahit kailan hindi kita binola ha. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo yun, Han. Oh, ito pang kanin oh. Thank you, Han, ha? Ay, oo nga pala. Holiday na next week. Saan mo gustong pumunta? Sakto, anniversary natin yun. Sa malapit na lang siguro, Han. Kahit mag 2 days staycation na lang tayo. Bakit 2 days lang? Naka-long weekend tayo pareho, di ba? Eh wala kasi kaming long weekend eh. Cancelled yung dapat na vacation leave namin next week dahil may mga report kami na kailangan tapusin. Pero triple pay naman yun kaya okay na rin. Hindi yun okay. Kasi ngayon lang tayo hindi makakapag out of town sa anniversary natin. Eh, pasensya na talaga, Han. Pero makakabawi naman ako next month. Pwede na ulit kaming makapag-vacation leave nun. Sana nga. O siya, kain na lang tayo.
Baka mawalan pa ng lasa tong niluto mong adobo. Ay, ang tagal naman ni Jenny. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop eh. Mika, Justin? sabi na ikaw yan eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo ba? Hindi. Si Jenny. May usapan kasi kaming magkikita kami ngayon dito sa coffee shop. Ang tagal nga niya eh. Okay lang ba kung makishare muna ako ng table habang hinihintay mo siya? Oo naman. Thank you. Oh, kumusta ka naman? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. So, nagkaayos na kayo ng boyfriend mo? Oo. Doon na rin ulit ako nag-i-stay sa apartment namin. Mabuti naman kung ganun. Mika, sorry dun sa nangyari sa atin last time ha. Alam mo, na-realize ko na tama ka sa sinabi mo. Parang nasamantala ko nga yung kalasingan mo nun. Dapat hindi ko hinayaan na madala ako sa ginawa mo kasi lasing ka lang naman ng mga oras na yun. Ayos lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ako uminom ng marami at nagpakalasing kasi hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko. Kaya pasensya na rin kung nagkalat pa ako sa kondo mo. Hindi ka naman nagkalat doon. Umalis ka pa nga kaagad pagkatapos mong magbihis eh. Sa totoo lang, Justin, nahihiya ako sa ginawa ko kaya umalis na lang kaagad ako nun. Pero thank you pa rin kasi inasikaso mo ako hanggang sa umagang yun. Papadudot naramdaman ko ulit sa gaan sa pakiramdam ko ang naidulot ng pag-uusap namin ni Justin ng mga oras na yon. Sa totoo lang, pagkatapos ng huling pagkikita namin ay may mga oras na hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko lang ini-entertain yung nararamdaman ko na yon kasi alam ko na mali talaga. Pero sa muling pagkikita naming dalawa ay parang bumalik lahat ng pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Sakto pa na hindi ako sinipot ni Jenny ng araw na yon kaya mas mahaba ang naging oras ng pag-uusap namin ni Justin. Marami kaming napagkwentuhan kasama na ang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin. Naalala niya raw kasi yung iyako ng gabi na magkasama kaming dalawa. Nararamdaman niya raw ang pagod at stress ko ng mga oras na yon. Akala nga daw niya ay tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Aldrin. Pero sinabi ko na ayoko na ring basta tapusin ang ilang taon na relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging madalas ang pagkikita at pag-uusap namin ni Justin noon. Hindi na lang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin ang mga topic naming dalawa. Mga random topic na minsan nga ay wala ng kwenta pero pinag-uusapan pa rin namin. Nang mga panahon na yon ay naging mas busy naman si Aldrin sa trabaho. Kaya mas madalas ko pang ang kausap si Justin. Mas marami akong oras sa kanya kahit si Aldrin ang kasama ko sa bahay. Minsan nga ay pinupuntahan pa ako ni Justin sa opisina. Niyayaya niya akong magkape bago ako umuwi. Sa kanya ko naman nakukwento ang mga stress ko sa trabaho. Doon ko nagsimulang maramdaman na nagsisimula ng magkaroon ng espasyo si Justin sa puso ko. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sobrang pinipigilan ko po yon. Kaya lang kasi nagsimula ng maibigay sa akin ni Justin ang mga bagay na hindi na ibibigay sa akin ni Aldrin noon. Ang atensyon, ang pag-aalaga, at oras niya papadudot.
Finally, nakapag-date din ulit tayo, Han. Oo nga eh. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng oras ulit para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Bumibelo lang talaga ako. Naiintindihan ko naman kasi mag-iisang taon ka palang halos sa bagong posisyon mo sa opisina. Salamat sa pag-intindi palagi sa akin, Han, ha. Alam ko na ikaw yung pinaka nahirapan kasi madalas sinasalo mo yung init ng ulo ko eh. Pero sana wag mong kalimutan na ginagawa ko lahat to para sa future nating dalawa, ha. Konti na lang. Pwede na nating malipatan yung hinuhulugan kong bahay. Tsaka makakakuha na rin tayo ng kotse kaya masusundo at maihatid na rin kita sa trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita sa pagbabayad sa mga yan para hindi ka na nahihirapang mag-budget. Hindi na kailangan kasi kaya ko namang hulugan lahat eh. Mas kailangan ko na lawakan mo yung pag-unawa mo sa akin. Sa mga ginagawa ko sa trabaho ko, mas kailangan kita sa tabi ko. Kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo, Han. Alam ko, kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi hindi ka napagod sa akin. Kaya nga gusto ko sana na ibigay sa'yo to. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Sige. Han, para saan ang singsing na to? Han, gusto ko magsimula tayo ulit. But this time, gusto ko ibang level naman. Mika, will you marry me? Oo. Siyempre, oo. I will. I will marry you, Aldrin. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Tapos, kanina mo pa tinitingnan yung engagement ring mo. Wala lang. Wala lang, pero kanina ka pa napapatulala dyan. Magkwento ka na, dali. Makikinig ako. Anong chika yan, girl, ha? Wala naman akong chika, Jenny. Pwede nga. Oo nga. Okay lang naman ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Ako na lang ang magtatanong para may pagchikahan tayo. Bakit parang hindi ka masaya na ikakasal ka na? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Eh, halata kasi sa mukha mo habang nakatitig ka dyan sa engagement ring mo. Tsaka, hanggang ngayon nga hindi mo pa rin pinopost o di kaya sinostory man lang sa social media yan eh. Kaya aminin mo na sa akin, may gumugulo talaga ngayon sa isipan mo, no, Mika? Sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Eh, Jenny, para kasing hindi na ako sigurado kung gusto ko pa ba talagang magpakasal kay Aldrin eh. Ayan na nga bang sinasabi ko? Matagal ko nang nararamdaman yan. So, nahuli mo na ba siyang may ibang babae kaya ayaw mo nang ituloy ang kasal? Walang ganyan, Jenny. Kahit kailan, hindi ako niloko o sinaktan ni Aldrin. Ah, okay. Eh, bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na siya yung kasama ko habang buhay eh. Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako maaalagaan ng maayos. Masyado siyang focus sa trabaho. Oo, alam ko na para sa aming dalawa din yun. Para sa akin o sa future namin. Pero hindi lang naman kasi yun ang kailangan eh. Kailangan ko rin ng presence ni Aldrin sa buhay ko. Gusto kong maramdaman na nakafocus siya sa akin at hindi lang sa future naming dalawa. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Aldrin ay never siyang gumawa ng kahit na anong bagay para masaktan ako. Naging faithful siya sa akin kaya lang nang mas makilala ko siya. Na-realize ko na marami din pala kaming pagkakaiba. May mga katangian siya na hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makasama sa panghabang buhay. Dumagdag pa ang presence ni Justin sa buhay ko. Si Justin na mas nabibigay ang oras na hinahanap ko mula kay Aldrin. Pero mula nang tanggapin ko ang alok na pagpapakasal ni Aldrin sa akin ay naisipan ko na kailangan ko nang itama
ang lahat sa buhay ko. Hindi pwede na magpatuloy pa ang kung anuman ang nararamdaman ko para kay Justin. Ayaw ko nang patuloy na magkasala sa relasyon namin ni Aldrin. Kaya naman nag-decide ako na simulan nang iwasan si Justin, Papa Dudut. Oh, Han, napatawag ka. Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, kakalabas ko lang ng opisina namin. Bakit? Malilate kasi ako nang uwi sa apartment eh. May meeting pa ako ng 7 o'clock mamaya. Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasabayan na mag-dinner. Ayos lang yun, Han. Nag-order na nga rin pala ako ng food para sa dinner mo. Pinakiusapan ko na lang yung kapitbahay na i-receive yung order kapag wala ka pa. Thank you, Han. Pero dapat hindi mo na ginawa yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain bago ako umuwi eh. Pambawi ko man lang kasi ang sabi ko, sabay tayo magdi-dinner ngayon, di ba? Han, kailangan ko na rin bumalik sa loob ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. I love you. Sige, Han. I love... Huh? Pinaba na pala niya. Ay, makapunta na nga sa may waiting shed para makasakay na ako ng taxi. Mika, Justin! Anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon eh. wala nga pero gusto kasi kitang makita kaya pinuntahan kita dito. Bakit? May problema ba? Kung meron, tinext mo na lang sana ako kaya tinawagan mo na lang ako. Mika, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Saan naman galing yan? Hindi kita iniiwasan, Justin. Kung hindi, bakit hindi mo na sinasagot ang mga text o tawag ko? Naging busy lang ako sa trabaho. Yun lang yun. Mika, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong problema, Justin. At wala tayong dapat na maging problema. Talaga? Wala? Wala kang gustong sabihin? Hindi mo ipapaliwanag kung bakit mo ako iniiwasan? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi. Mika, sandali. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap nga kasi muna tayo. Huwag mo akong talikuran. Mahirap pa talagang intindihin na wala tayong dapat na pag-usapan, Justin. Gusto kita at alam kong gusto mo rin ako kaya mo ako iniiwasan. Justin, ikakasal na ako. Alam ko, sinabi sa akin ni Jenny. Pero hindi mo naman na siya mahal, di ba? Mika, aminin mo na yung totoo. Gusto mo na rin ako at ayaw mo nang magpakasal kay Aldrin. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, aaminin ko na. Nalilito na ako sa nararamdaman ko ngayon. Litong-lito na ako kasi pakiramdam ko, may nararamdaman na ako sa iyo, Justin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Aldrin? Hindi ganun kadali yun. Bakit nga? Ako naman na yung gusto mo, di ba? Kaya iwanan mo na yung lalaking yon, Mika. Iwanan mo na siya para sa akin. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Pero syempre, hindi ko hiniwalayan ang boyfriend ko. Ayokong basta na lamang itapon yung ilang taon ng relasyon naming dalawa. Aldrin is a very responsible partner and a good provider. Sadyang hindi lang siya perpekto at may kaunting pagkukulang. Ang pagkukulang na natagpuan ko kay Justin. Sa totoo lang kasi ay mas napupunan niya ang emotional needs na kailangan ko. Para bang hindi ko na kailangang magkwento sa kanya o sabihin kung ano man ang problema ko. Nababasa na kaagad niya kung ano ang nasa isipan at nararamdaman ko. Kaya nga mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kasi nakita ko na mas naiintindihan niya. Papadudod hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin po ako. Patuloy si Aldrin sa pagpaplano ng kasal naming dalawa at si Justin naman ay patuloy din na naghihintay at umaasa na hiwalayan ko na si Aldrin para sa kanya. Ayokong gumawa ng desisyon na sobra kong pagsisisihan sa bandang huli. Hindi ko rin alam kung paano pipili sa kanilang dalawa.
dahil alam ko na merong isang masasaktan sa desisyon na gagawin ko. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y makarinig o makabasa ako ng mga komento sa ating mga kabarangay na makakatulong sa kung anuman ang pinagdaraanan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, gusto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahi. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahi ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangking ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talipapa sa bayan ng Angono samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ako ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong i-entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa si nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa 19 na taong gulang. Tanda ko nasa second year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin.
Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan. Dexter, ano ba? Bakit kanina mo pa ako iniiwasan? Hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo. Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi ko magets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad trip? Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Siraulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niloloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Oh, ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako. Ay, buisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing hinaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga. Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na. I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Iba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkaka-baby na tayo. Ibig sabihin, hindi pa talaga buo yung loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Ano gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin. Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ng batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre di pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ng magiging anak niya.
na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut, pero sekreto lamang po yun, lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari. Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter, still kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal. Alam mo, kung Aray! tutuusin, Ano ba? kulang pa nga yan. Dapat sa'yo sinasaktan ng gusto. Napakasama mo. Pwede ba tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nambababae ka. Yan ang ginagawa mong animal ka. Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako pwes nagkakamali ka. Huling-huli ka na. May ebidensya ako rito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama. Aminin mo na kasi, niloloko mo akong lintik ka. Okay, sige. Inaamin ko. Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita. Mahiya ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo. Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo. Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mong magselos. Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tingnan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakit pa sa braso ko yung kamay mo? Tapos ito yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano na lang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matino ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at siraulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Siraulo! Sinabing hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na!
Alis na ako at huwag kang susunod sa akin. Nakakabwisit yung pagmumukha mo. Dexter! Please, wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya ang mga bagay na yon para mapagtakpan ang kasalanan niya at siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon at kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut. Ilang araw din po kaming hindi nagpansinan ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanik luhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuk ko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil
nakikita ko nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. 1.5 taon na po ako noon bilang call center agent ng Maglaro ang Tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako naka-move on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba? Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addict kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra. Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko. Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganun? Ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam ko masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ko ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ko at hindi piliin. Ikaw ang first love ko, first boyfriend. Kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan ko manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung may babalik ko lang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo at napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko.
Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali. Ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin. At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba. Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Ano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na naka-move on na ako sa'yo, na naka-move on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin syempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan.
Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko. Malaking bagay po yun sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal, ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya. Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre umiidad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagsa-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng 2 araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya gano'n na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumugmok lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paano hindi ako masistress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan.
Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo. Karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Pwede ba? Huwag ka nga magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit ba hindi mo ako mag-gets? Siyempre babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin hindi pa rin tayo makabuo, pues mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako. Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman ako sinasabing ganun May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, At ako pa talaga ang gago, ha? Niya ka? Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ang buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbes na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong mukhang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko naman kasalanan yun Hindi ko rin ginusto, Dexter. Sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ewan ko kung paano gagawin yung sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka. Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo. Lalo na ako nabwisit sa'yo. Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sirang ulo ka talaga. Kung ano-anong pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya ako malaman yung result ng mga test ko?
Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko, lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napaka makasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkaka-baby, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter! Alam ko nabibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit. Huwag mo na akong pasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan. Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At ng araw na mga anak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Handa na ang hapunan. Thanks, mahal.
Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakakauwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya, pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga tinatapik-tapik ko pa ang mukha ko kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruhin kong hindi ako magkukulang. Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para pagandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal, sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat, Elena, kasi hindi mo rin ako sinukuan ng mga panahon na ayoko na. Ay, nahihiya talaga ako sa iyo eh. Dahil sa inasal ko ng mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin sapat na mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw ang may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ng anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya. Meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-akala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin,
meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo na tamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin. Wala ka namang ginagawang kapaki-pakinabang. So wala akong ganang kumilos, anong gusto mong gawin ko? Idadailan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Sira ulo ka ba? Paano mo nasasabi tungkol sa bagay na yan na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter, hindi kung sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napakadrama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena. Kaya iiwan mo na naman ako! Ganun ba yon? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadhana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Ni hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin tapos gano'n na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang angulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena. Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Diba? Nangako ka na babantayan mo siya. Nasisiguruhin mong ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo! Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya. Hindi ko nga pinapakagat sa lamok o pinadadapuan sa insekto ang anak natin tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako at sumatan ako na pinabayaan siya? Mahiya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katuwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin saysay na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang mag-asawa gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin. Huwag mo akong dramahan, buwisit ka. Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, oh. Please, Dexter, nagmamakaawa ako sa'yo. Magbabago ako. Hindi na kita sasaktan. Magiging masipag na rin ako rito sa bahay. Please naman, Dexter, huwag ka nang umalis. Maawa ka naman sa akin. Wala na nga ang anak natin. Tapos ikaw mawawala rin. Hindi ko na kakayanin. Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano na kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisi po ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko.
Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa ring umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo. Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan na ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Maraming salamat, Elena, sa pagbahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.